Kumusta mga katribo? Patuloy kayong nanonood dito sa The Flyers TV channel. Katribo mo, salamat sa inyong mga likes, shares at comments, lalong higit sa pag-subscribe sa amin. Malaking tulong ito para patuloy kaming magbahagi ng mga kaalamang nakapokus sa katotohanan habang nilalabanan ang mga fake news na nagkalat. Muli nating tandaan na huwag basta-basta maniniwala sa mga balita o kwento sa social media. Pairalin natin ang ating critical thinking, lalo na at available naman ang lahat online upang magsagawa tayo ng sariling research. Mga katribo, iwasan ang maging bias, fanatiko o loyalista. Ikaw ang talo diyan. Bumusina ka kung love mo ang traffic sa Maynila. Joke lang, ito ang Busina Arangkada with Coach Randy Dioneda. 30 minutes na kwentuhan at balitaan araw-araw. Busina Arangkada. May init na trending news stories, ang iyong matutunghayan. Busina Arangkada. Pag-uusapan din ang kahalagahan ng microinsurance at microfinancing sa The Micro Agenda segment. Bawat busina may sariling kwento. Dito lang yan sa Busina Arangkada. Alamin ang mga kwentong salveo na magpapaganda ng katawan, kalusugan, at passive income mo. Araw-araw kasalo mo sa tanghalian. Live. Busina Arangkada. Abangan ang mga trending news stories, the micro agenda at kwentong salveo sa Busina Arangkada kasama si Coach Randy dito lang sa The Flyers TV. Mag-subscribe na at bumusina. Basta magaling, nakakahabol pa rin. Okay, mga ka-flyers, mga ka-tribo, kumusta kayong lahat? Ngayon po ay araw ng Lunes, 2 sa buwan ng Hunyo. Ayan. Nakapamili na ba tayo ng ating mga gamit sa schools? Alam nating malapit na ng pasukan. Naka-enroll ba yung mga bata? Meron na ba tayong budget? Siguro marami kasi katatapos ng eleksyon, ang daming namigay ng libreng gamit. Or itong mga bagong nanalo, alam ko maraming programa dyan ang local government, libreng bag, libreng notebook, samantalahin natin yan para tayo makatipid. So ayan mga ka-flyers, mga katribo, muli, ngayon po ay 2 sa buwan ng Hunyo, umpisa na naman ng pasukan ngayong buwan. Kung hindi man ay sa katapusan ito, basta ito yung buwan kung saan tayo ay naghahanda lahat para sa pasukan ng ating mga estudyante, mga pupils, So, ayan, hatira na naman sa school dun sa mga batang maliliit. At siyempre, ang pag-aaral ng ating kabataan ay hindi po hanggang schools lamang. Pag-uwi yan sa bahay, dyan pa rin po nagtutuloy yung ating paggagabay naman sa pagtuturo sa mga assignments at sa iba pang mga aralin na dinadala yung aralin galing school papuntang tahanan. Tama po yan, So, dapat hindi natin ipagkakait sa ating mga kabataan yung ating pakikipag-isa sa kanilang aralin pagdating sa tahanan. Ayan. So, muli ito po yung Coach Randy. Again, June 2. At saka, kumusta yung mga trabahante, nakaraos yung buwan ng May, June na ngayon. So, kumusta lahat ng mga employees mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, yung ating mga OFW na mga kasamahan, dito sa The Flyers TV na nakikiisang nanonood at nakikiisa sa ating mga panawagan, sa gobyerno. At saka, kumusta yung ating mga kasamahan dyan sa Card SME Bank, Card MRI, kumusta kayo lahat? So, sana inunod kayo kasi kasama sa mga topics natin ay about sa Connect to Card agenda. So, itatalakay din natin ngayon and ang ating pinaka-topic sa Connect to Card ay yung Family Security Plan. And of course, hindi natin palalagpasin yung ating health topics, yung kwentong salveo. Pag-uusapan natin sa huling bahagi itong ating programang Busina Arangkada. Siyempre, sa unang bahagi ay walang iba po kundi ang ating trending news stories ngayon. Sabi ko nga, panggabi tayo sa trabaho, pag
uwi natin ng bahay, aba, iba yung balita kahapon, pag balik mo dito sa bahay, iba na naman yung balita, ano? So, ganyan kabilis ang mga trending, ano? So, trending na trending nga ngayon sa balita ay ang 3 issue ng hahadlang di umano sa paglilitis sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte Carpio. Pero ito yung pinakamagandang balita. Ano? Pangulong Marcos, ipinagpaliban ang EDSA rehabilitation. Oh, ipinagpaliban lang, hindi inihinto, hindi in-stop ha. Ipinagpaliban. Pero at least good news yan. Ano po? Balikan natin sa ating Vice President Sara Duterte. Sabi niya, ikinukumpara niya daw yung impeachment trial niya sa pagpapapako sa krus. Sige. Kaya pala bloodbath kasi papako ka sa krus. Ganun pala yun. Ngayon ko lang naunawaan. Yung pala ibig sabihin ng bloodbath. Siya ay ipapako sa krus. Ano po? So, dadanak yung dugo ng ating baby kasi siya ay ipapako sa krus. Tingnan natin mamaya sa mga detalye. And then ito, maganda din itong balita na to, mga kabarangay, mga katribo, mga ka-flyers, guarantee letters mula sa DSWD. Pwede na sa Mercury drugstores nationwide. Sino kaya ang mga pwede dyan? Ito, masamang balita sa mga mahilig mo ng fake news. Kahit alam na nilang fake news, binabalita pa rin. Okay, 12 taon na pagkakakulong para sa mga fake news. Ano, na mga mapapatunayan na ikaw ay fake news peddler. So, 12 taon na pagkakakulong, yan, umanda ka. So, yan yung ating mga medyo nagbabagang balita sa ngayon. Ano po? So, balikan natin yung ating trending news stories ngayon. Walang iba po kundi ang 3 issue nga hadlang sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Ngayong June 2, magpupulong ang Senado bilang korte sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Una sa agenda ang pagripaso at pag-aproba ng alituntunin ng paglilitis. Tiyak uusisain ng kampo ni Sara ang mabigat na isyu. May bisa pa ba ang kasong impeachment na pinirmahan ng 215 kongresista at isinumiti sa Senado noong February 5? May bisa pa nga ba? Ito ang mga ihihirit ng mga makasara. Hindi lahat ng 2015 na pumirma noon na kongresista ay kongresista pa rin after ng May 12 election. Maaring term out na yung iba o kaya naman inatalo sa eleksyon. Ano? Kaya butas-butas na ang pag-i-endorso ng Kamara de Representantes sa kasong impeachment. Kailangan ulitin daw ang proseso. Mag-graduate na ang kalahati ng Senado sa June 30. Wala na sina Cynthia Villar, wala na si Grace Poe, wala na si Nancy Binay, wala na si Coco Pimentel, at natalo naman sa re-eleksyon sina Bong Revilla at Francis Tolentino. Mas kinahalal muli sina Bongo, Bato de la Rosa, Amy Marcos, Pia Cayetano at Lido Lapid. Kwenta bagong termino nila sa June 30. Dagdag sa kanila ang mga balik senadong sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ting Lacson, at yung bagong salta na si Rodante Marcoleta, Camille Villar, at Erwin Tulfo. Dagdag hirit ito para kay BP Sara. Nag-adjourn ang ika-19th Congress para sa halalan 2025. Ibig sabihin ay walang takdang petsa ng muling pagsesyon. Ang malinaw lang sa konstitusyon ay ang pagbubukas ng susunod na Kongreso, which is the 20th Congress, sa ika-4 na Lunes ng Hulyo para sa sona ng presidente. Pero, Kongreso ang magpapasya kung itutuloy o hindi ang paglilitis.
Iiwas ang Korte Suprema sa isyung politika ng kasing makapangyarihang Kongreso. Hihiyaw si Sara ng pang-aapi nito. So yan yung mga tatlong isyu na hadlang sa paglilitis ni Bibi Sara. Ngayong darating na June 11, umpisa na ang presentasyon ng impeachment, article of impeachment. Idugtong na natin kaagad, nasa dahig po ang ating Vice President para gunitan ang kanyang birthday. Doon siya nag-birthday. Ayan. Sabi ni Vice President Sara Duterte sa isang pahayag, maihalin tulad di umano sa isang crucifixion o pagpapapako sa krus ang nalalapit na pagdaraos ng impeachment trial laban sa kanya. Ginawa ni VP Sara ang pahayag habang siya ay nasa The Hague, Netherlands, upang ipagdiwang ang kanyang ika-47 na kaarawan at dumano na rin siya sa rally para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Vice President Sara Duterte Carpio, ang impeachment trial ay isa ring anyo ng political persecution. Samantala, nagpaliwanag pa ang ikalawang Pangulo hinggil sa nauna niyang pahayag na nais niya ng bloodbath o pagdanak ng dugo sa kanyang impeachment trial. Yun ba yung ibig sabihin ng bloodbath? Yung pagpapapako sa krus? Tuloy natin. Anya, hindi literal ang kanyang pahayag. Sa halip, nais lamang umano niyang linisin ang kanyang pangalan sa mga paratang laban sa kanya. Yun naman pala. Sa halip, nais lamang umano niyang linisin ang kanyang pangalan sa mga paratang laban sa kanya. Naniniwala rin siya na tumatanggi ang mga tao na unawain ang nilalaman ng kanyang mga pahayag. Mali rin aniya ang pagkaintindi ng mga ito sa salitang bloodbath. In English mo kasi bloodbath eh. Dapat tinagalog mo na lang na nais mong linisin ang mga paratang sa iyo. Kasi pag sa'yo bloodbath, dugo talaga yun. Madugong labanan. So yan po yung paglilinaw ng ating Vice President. Sana naman ay matuloy yung impeachment proceedings. Hindi para ma-impeach si VP Sara, kundi para malaman natin totoo. Kung ma-impeach man siya ng tuluyan, dahil yun ang totoo. Kung siya man ay ma-acquit, dahil yun ang totoo. So, mas maganda na matuloy ang impeachment para malaman na natin kung ano ang katotohanan. Siya ba ay acquit or siya ba ay guilty? Doon tayo sa magandang balita. Ito, guarantee letters ng DSWD pwede sa Mercury Drugstore nationwide. Wow! Simula ngayong Lunes, June 2, ngayon yan, tatanggapin na ng ilang Mercury Drugstore sa buong bansa ang guarantee letters mula sa mga beneficiaryo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS, at ang ayuda para sa Kapos ang Kita Program or AKAP. Dalawa yun, ha? Yung mga member dyan ng AICS, member ng AKAP, basta may guarantee letter kayo, pwede yung gamitin yan dyan sa Mercury Drugstore. Ang nasabing guarantee letters ay bilang form of payment o pambayad sa mga gamot na maaaring magamit sa mga participating branches ng Mercury Drugstore nationwide. Nasa 92 sangay ng Mercury Drugs sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargent at Caraga ang kikilala sa guarantee letter na ini-issue ng DSWD upang tulungan ang mga beneficiaryo ng AICS at AKAP na makatipid sa pagbili ng mga gamot. Ang AICS ay nakatarget sa mga individual o pamilya na nakakaranas ng krisis, trahedya o matinding kahirapan. Samantalang ang AKAP naman ay para sa mga individual na kumikita ng mas mababa sa minimum na sahod. Dapat pala kasama tayo doon kasi minimum yung ating rate. Pero pagpasok mo doon sa call center,
binawasan yung oras ng pasok mo kasi walang calls, may mitigation. O, yung lunch mo na 1 hour, naging 2 hours na. O, di yung 8 hours mo, 7 hours na lang. Kaya hindi na minimum yung iyong sahod. Dapat pasok tayo nun. Ano? O, labor, ano na? Ano na action nyo dito? Pakisilip naman. Yung mga call center agents natin dyan, na medyo hirap na. May iba kasing call center na medyo pasaway din. May call center din naman na medyo okay ang bigayan talaga. Pero mostly, karamihan sa mga call center dahil hindi sinisilip ng labor, abusado sa kanilang mga employees. Ayan. Sige na nga. Iwanan na natin yan. Doon na tayo sa magandang balita dyan sa EDSA. Pangulong Marcos Jr. ipinagpaliban ang EDSA rehabilitation. Ipinagpaliban nga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakatakdang rehabilitation ng EDSA na magsisimula sana sa Hunyo 13. Ang kautusan ay ginawa ng Pangulo bilang tugon sa panuwagan ng publiko. Sinabi ng Pangulo na kailangang pag-aralan ang proyekto ng 1 buwan para malaman kung may mga bagong teknolohiya na pwedeng gamitin para mapabilis ang rehabilitasyon. Umaabot sa 23.8 kilometer ang kabaan ng EDSA. So, medyo mahaba-haba talaga itong pagsasaayos. Dapat umanong gumawa ng magandang plano na magpapabilis sa planong 2 taong rehabilitasyon. Aminado ang Pangulo na maraming motorista ang mahihirapang bumiyahe kapag nagsimula na ang rehabilitasyon. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na inaasahang matinding traffic ang mararanasan sa pagsisimula ng EDSA rehabilitation. Kung itutuloy ang rehabilitasyon, ito ay inaasahang tatagal hanggang 2027 o 1 taon bago matapos ang termino ni Marcos. Ayon naman kay Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon, pinakinggan ng Pangulo ang payo ng mga eksperto. Yan. So, yan po yung issue natin sa EDSA. So, hindi po inihinto. Isinantabi muna ang pag-uumpisa or pansamantala na pinagpaliban. So, yan po yung issue natin dyan sa EDSA. So, yan. So, congratulations dyan sa mga hakbangin na yan. Para naman yung ating mga commuters natin ay hindi mahirapan. Sapagkat yun nga, ang hirap mag-commute sa EDSA kung kulang yung mga sasakyan dahil isasarado ang ibang bahagi para sa rehabilitasyon. Ayan. So, dumako tayo dun sa fake news peddlers. Sabi dito, 12 taon na pagkakakulong dun sa mga fake news peddlers. Bali, 6 na taon hanggang 12 taon na pagkakabilanggo at multang 500,000 hanggang 2 million pesos ang sinumang mapapatunayang guilty sa pagkakalat ng fake news o disinformation. Ito'y sakaling mapagtibay bilang batas ang House Bill number 11506 o Anti-Fake News and Disinformation Bill na inihain ni elected Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Ayon kay Rodriguez, ang karapatan sa kalayaan ng pamamahayag ay ginagarantiyahan sa ilalim ng Section 4, Article 3 ng Saligang Batas bilang haligi ng demokratikong pamamahala. Gayunman, sa desisyon ng Korte Suprema sa Chavez versus Gonzales noong 2008 ay hindi ito lahat ng pagkakataon na kung nagiging mapanira na ito at nagre-resulta na sa pagkabayolente at banta na sa pambansang seguridad ay dapat mapanagot ang nasa likod nito at hindi na pinoprotektahan ng konstitusyon. Binigyan din ng solo na sa mga nakalipas na taon ang pagkalat ng fake news sa digital platform at artificial intelligence ay naglipa na at naging seryosong banta sa tiwala ng publiko sa demokratikong institusyon at maging sa pambansang seguridad. Inihayag ni Rodriguez na dating low din na ang kasalukuyang batas kabilang ang Revised Penal Code at Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act ay hindi sapat para matugunan ang nasabing malisyosong disinformation campaign. Totoo nga naman yan mga ka-flies, mga ka-tribo. Kasi tulad ngayon, alam ko isa ka pa rin,
hulaan ko na isa ka pa rin sa naniniwala na totoo yung fake news na totoo daw yung Talyano Gold. Mga ka-flyers, ang Talyano Gold po ay isang alamat, isang kwentong bayan. Hindi po yan totoo. Pero kung ikaw ay naniniwala pa na totoo ang Talyano Gold, fake news po yan. At ibig sabihin, biktima ka pa rin po ng mga nagpapakalat ng fake news na yan. Hindi po totoo ang Talyano Gold. Malinaw? Isa pa sa fake news na hanggang ngayon pinapaniwalaan ng mga naniniwala. Example natin yung kay kaso ni Senator Risa Hontiveros nung siya ay director pa ng PhilHealth. Involved daw umano si Risa Hontiveros sa katiwalian diyan sa PhilHealth. Parang ano yun yung Pasko yata yun, nagkaroon dyan ng bigay ng bonus. Basta ganun yung kwento. So meron yung malaking paglulustay ng pera na ginawa sa PhilHealth. At ang sabi dun sa fake news, kasama si Senator Risa Hontiveros doon sa mga direktor ng PhilHealth na kasama sa katiwalian. Ano po? Dahil nga, director nga naman si Risa Hontiveros noong time na yun na nagkaroon ng katiwalian din sa PhilHealth. Pero nilinaw na po yan ng fact news natin, ng fact checker natin na hindi po totoo nakasama si Risa Hontiveros. Pero yung mga against kay Risa Hontiveros, yung mga inaayaw nila dahil nga anti-Duterte, si Risa, anti-Marcos din, paminsan-minsan nga ay talagang anti siya doon sa mga maling mga bagay yun sa Senado at Kongreso. Kaya yung mga kontra kay Risa, pinapalabas na totoo yung fake news na yon. Pero fake news po yun, hindi po kasama si Risa Hontiveros sa PhilHealth scandal. Ano po, kaya di sila nagpapakalat niyan, abay, mahiya ka sarili mo. Diba? Fact-check na nga na hindi siya totoo pinagkakalat mo pa rin. Kung magkwento ka pati, akala mo napakagaling mo na totoo yung sinasabi mo, nakakahiya. Na may nakikinig sa'yo na alam ang totoo. Diba? So, mag-fact check muna tayo. Yun nga sabi sa ating isang Flyers TV, bukas ang internet 24/7. Pwede kang mag-research ng sarili mong pamamaraan para malaman mo ang mga tama at hindi tama. So, yan po yung kapulungan ng ating balitaan ngayong umaga. Dito pa rin po sa The Flyers TV. Trending news stories ngayon. At ang bahagi ito ng ating program, of course, ay hatid pa rin sa atin ng walang kamatayang Salveo Barley Grass. Basta Salveo Barley Grass lang po ang ating brand. Kung ang hinahanap mo ay barley grass, dapat tatak Salveo. Wala na pong iba. Sa link, may link tayo dito sa caption ng ating video. Nariyan po kung paano yung mabibili, paano sumali sa Salveo Barley Grass. Click lang ang link. Kung hindi alam, may link din po dyan ako sa messenger ko na dyan sa caption. Message nyo lang ako. Again, this portion is brought to you by Salveo Barley Grass. Ano po? Tikman nyo na ang sarap ng Salveo. Para po sa lahat ng edad, mula 6 months old hanggang kay lolo at lola. This portion is brought to you by Salveo Well, saving lives. Salveo Barley Grass. Okay, balik tayo dito mga ka-flyers, mga katribo sa ating Busina Arangkada. So, ang sunod nating topic ay of course, pasadahan na natin kaagad ang ating Connect to Card. Ano pa nga ba? Siyempre, Connect to Card na tayo. Okay, sa isa nga nating video dito sa ating playlist sa loob ng The Flyers TV channel, meron tayong playlist dyan na Connect to Card, The Micro Agenda. Ano po, may nag-comment po doon sa ilalim ng video at ang comment po niya ay, ano po, regarding po ito sa Family Security Plan. Ano po, na-aksidente daw yung kanyang anak. Ano po, tapos nagbabayad siya ng Family Security Plan simula pa noong last year ng 2024 hanggang ngayon updated daw. Pero wala siyang hawak na policy. Ano daw po ang gagawin? May makukuha daw ba siya? May makukuha daw ba siya? Ano? So yun ang katanungan niya.
Okay. So, doon sa kanyang katanungan, ano po? So, of course, kung kayo po ay mayroong hindi sagip, family security plan, normal, may makukuha tayo na benefits. Kaya lang, nabanggit nga po doon sa kanyang comment na wala daw po siyang hawak na policy. Ngayon, kung wala kang hawak na policy, ibig sabihin, possible na hindi ka po member doon sa family security plan. Ano ba ang itsura ng family security plan na policy? Ano po? Ang itsura po ng policy, hello. Ang itsura po ng policy ng security plan, ano po? Ang itsura ito. Ayan. So, yan po ang itsura ng family security plan na policy. Ayan, may pangalan siya. Tapos, nasa likod yung mga benefits nakasulat. Ayan. Ano po, nakasulat yung mga benefits na makukuha mo. Ngayon, kung wala kang hawak na policy, may isa pang paraan para ma-check natin kung meron kang family security plan. Paano? Di ba member ka ng yung anak mo or ikaw ng card MRI. So, automatic meron kang Connect to Card application. Ano po? Ano yung itsura ng Connect to Card application? Tingnan ko nga yung copy ko dito kung mabuksan ko. Ano kasi naka-charge yung ating cellphone. So, kung meron tayong Connect to Card na application dyan sa ating mga cellphone, buksan mo yung Connect to Card, tapos tingnan mo yung mga loan type doon sa loob, kung anong mga loan ang meron ka. Kung makita mo yung family security plan na insurance loan doon sa loob ng Connect to Card, na isa sa mga loan na binabayaran mo, ibig sabihin po nito ay member ka ng family security plan. Okay? So, kung ikaw po ay mayroong family security plan sa loob ng iyong Connect to Card, ang ibig sabihin po nito ay member ka ng insurance na to. Kahit wala kang policy. Ngayon, kung wala kang policy, humingi ka dun sa opisina or inform mong iyong staff. Ngayon, kung may binabayaran ka dun sa loob ng Connect to Card na family security plan or insurance product, i-confirm mo yon. Kasi katibayan yun na ikaw ay nagbabayad ng family security plan na insurance. So, doon mo siya ma-check kung meron ka. Pero kung wala kang binabayaran na insurance premium doon sa Connect to Card na insurance, wala doong nakalagay. Ibig sabihin, wala ka pong binabayaran na family security plan. Kaya, wala ka pong makukuha na benefits mula sa family security plan. Pero dahil member naman ng card, meron pa tayong ibang insurance. So, di-discuss natin yan na separate. Pero kung kayo po ay member ng family security plan, may policy ka man tiwala, basta nagbabayad ka, may katibayan ka na meron kang loan type doon sa yung Connect to Card, ano po, ibig sabihin may benefits. So, ano po yung benefits na makukuha sa family security plan? Okay. Ito yon. So, ang kasapi or ang main na member dito sa family security plan, kapag namatay po si member sa sakit, ito po ay 50,000 pesos. Kapag namatay sa aksidente, ito po ay 100,000 pesos. Ngayon, ang member ay si babae lang, si lalaki ay hindi, pero kasal kayo. Ang insurance po ninyong dalawa ay equivalent sa isa't isa. Ibig sabihin, kahit hindi member si lalaki, si babae lang ang member, parehas kayo ng benefits. Si babae lang yung member, pero ang na-aksidente si lalaki, may 100,000 po na makukuha si babae. Okay? Kung pareho sila namatay, ibig sabihin, tig 100,000 sila. So, 200,000 kung aksidente. Ganun po yung, yung computation. Kung sa sakit naman, namatay yung member na isa, 50,000. Pero kung pareho sila namatay sa sakit, silang dalawa, na active pa yung insurance, 100,000 yung kasi tig 50 sila. Parang gano'n. Ngayon, ang ating pag-usapan is yung anak. Dahil ang anak ay naka-insured, ang tawag natin is dependent. So, automatic po ang anak na dependent, sa sakit po is 20,000. Pag aksidente, 40,000. Again, dapat po ay
dependent yung anak. Pag sinabing dependent, siya po ay single pa na 21 pababa ang edad. 21 and 1 day pataas, hindi na po yun dependent. Beneficiary na po yun. Okay? At saka, dependent din po yung magulang. Sino yung magulang na dependent? Ito po ay yung magulang na 60 years old pataas. Ano po? Pero dapat si member po ay single. Okay? Dapat si member ay single. Ibig sabihin, single pa si member, so ang magiging dependent niya, imbis na anak niya, yung magulang niya, pero dapat 60 years old pataas. So, ganun po yun. Okay? So, para sa mga nagtatanong. So, ang dapat nating alamin muna, ano ba nangyari doon na aksidente sa anak mo, yung nagtatanong sa atin. Ano po, namatay baga, na hospital, or something else what happened? Kasi iba po ang usapan. Kasi itong family security plan po ay para po ito sa kung binawian po ng buhay or kaya nabaldado ng permanente. Okay? Sa panahon ng pagkamatay o kabuuan at permanenteng pagkabaldado ng kasapi, o lehitimong kaanak, ang nakalaang benepisyaryo o ang kasapi ay tatanggap ng benepisyo ayon sa talaan ng benepisyo ng Family Security Plan na nabanggit natin kanina. Ang halaga ng benepisyong maaring matanggap ay depende sa naging sanhi ng pagkamatay o kabuuan at permanenteng pagkabalda ng kasapi o lehitimong kaanak. So, yun po yun. Ano? So, yun yung ating kasagutan doon sa katanungan ni, huwag na natin banggitin muna ang pangalan ng ating nag-comment. Ano po? So, yan. So, ngayon naman po, yan po yung ating Connect to Card trivia ngayon din sa ating Busina Arangkada. So, dito na tayo sa ating next topic. Ano po? Walang iba po kundi ang Salveo Barley Grass. Okay, dahil tumalang tayong oras, overtime na naman tayo ngayon. So, ano pang ating gagawin kundi magpapaalam na tayo, sapagkat sobra-sobra yung ating oras. So, thank you so much again sa inyong lahat. Maraming salamat sa panunood muli. Maraming salamat mga katribo sa patuloy na panunood. Alam ko nakasubscribe ka na. Hayaan mong iwanan ko sa inyo ang mga salitang inihabilin ni Jesus sa ating inang simbahan upang manatili ka sa pananampalataya. Matthew chapter 18, verse 18 to 21. I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. I also tell you this, if two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Amen. Hanggang sa next video, mga katribo, like, share, comment, and subscribe. Ito ang The Flyers TV.